Of course, ako personally, yung lakas ko lang talaga galing talaga sa mga tao. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko, pero hindi ako iniwan ng mga kababayan. Yung pamilya. Ako. Pagbabasa ng tarot sa pamilya Duterte. Ano nga ba ang buhay ng muna ang Tatay Digong sa kanilang tabi? At ito po ay ang part 2 ng buhay at kung ano ang nakikita ng tarot sa pamilya Duterte. Ito po ay isang babala sa ating anak na lalaki ng ating presidente o dating presidente na si Tatay Digong. Ito po ay babala. Sana po ay naririnig ng ating anak na lalaki at ito po ngayon ay nanalo bilang isang congressman ba? Si Sir Paulo. Ayan. Ito po ay dapat nyo pong mapakinggan. Isang trahedya na pangkalikasan ang darating. Hindi lang po ito para sa inyo, pati na rin po sa buong mundo. Muling mabubuksan ang COVID. So, kinakailangan ngayon pa lang po ay maghanda na po. Kasi, sa pamumuno nyo po, dito nyo maipakikita ngayon ang paghahanda. Lumabas po kasi dito ang isang, nagre-reflect lang po, pero ayan po, ayan yung dalawa, yung itim at yung puti. Ang ibig sabihin po niyan, ano ang mangyayari sa panahon ng pamumuno ng isang congressman sa kanyang nasasakupan. At dahil napag-usapan po na kayo ay anak ng dating presidente na Duterte, kasama po kayo dito sa pagtarot, inyo pong pakapaghandaan, hindi lang po ng ating, para po ito sa lahat lumabas lang po ito sa ating congressman na si Sir Paulo. At magkakaroon din ng paglilinis, malilinis ang mismong Davao lalo, pati na rin po ang inyong kinauupuan, hindi lang po ang Davao, pati na rin siguro ang buong kongresista. At ang itim naman po, ito pa po ito po yung puti ay paglilinis. Tapos, yung itim naman po, yun nga yung magkakaroon ng, sa time ninyo, biglang lalabas na naman at susulpot naman ang COVID. So, pag-isipan na agad po yan para makita nila na wow, okay talaga ang pamilya. Handa sa lahat ng mga ganitong sitwasyon. At mag-ingat po, mag-ingat dito sa isang hindi pa rin matanggal-tanggal na taong nagagalit. Hindi ko alam kung sino ba yan. Isang tao na babae po ito. Ayan. Na hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap ang pagkapanalo po ng Duterte. Hindi ko alam. Babae po yan. Ilan yan? Ilang babae yan? 4 na babae. Ito po ay katuwaan lang tarot. Wala akong minimension na name, hindi ko alam kung sino sila. Pero ang figure po nila ay sila ay mga naghain ng mga, at sila din ay isa sa mga dahilan kung bakit ang Tatay Digong ng bayan ay nakatkulong ngayon sa ICC. So, 4 na babae po yan. Yun po yung nakita. Bakit 4? Yung isa po kasi is, nakaupo rin sila pero hindi sila nabibilang sa nagsasalita na nagsasalita. Yung isa naman, super spokes, salita ng salita. Yung isa naman is, yun po ang mga kategorya po yung isa naman is malapit sa pinakahari. So, malapit sa presidente or what. Yun. Yung isa is para siyang abugasya. Hindi ko alam kung abogado, abugasya or ano. Yun po yung mga, yun po ang mga ano, yun po ang mga katangian. So, mag-ingat na lang po. Mag-ingat. Mag-ingat din sa bawat galaw para hindi masira
ang reputasyon ng inyong tatay. Ayan. Ato. Ang akin po ipapakita sa inyo ay isang babae na may dalang espada. So, espada. Ano ba yung espada? Panlaban. So, ito po ay isang parte. Maaaring ito po ay kay Ma'am Sara Duterte. May isang tao na makikipag-usap kay Ma'am Sara Duterte para sa peace and order daw o peacemaking or pakikipag-ugnayan upang makipagkasundo. Pero sabi nga po dito, the damage has been done. So, desisyon nyo na po yan ng pamilya ninyo, pero para po sa akin, lumalabas po dito na ang sambayanan mismo po ang tututol. Kasi gusto nila ng abrupt na pagbabago. Kung maaalala nyo again po dun sa last episode ng tarot ko noon, na sana, nananawagan pa ako nun sa gobyerno, na sana mapag-isipan lahat ng mga sinasagawa nila na movement para atakihin ang mga Duterte kasi it will cost them into the losing point. Panuorin niyo po yung aking mga vlog before and ang mga YouTube ko. Nandun po lahat pati yung sa gobyerno natin na ngayon po ay nangyayari. So ngayon naman po, ulit-ulit, lumabas na naman po sa pamilya ng Duterte na kinakailangang hintuan na ang anumang negatibong ibabato sa pamilya Duterte. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, again and again, taong bayan ang makakalaban. So, pag-isipang mabuti po. Naku! Ito po ay pusong sugatan. Hindi natin masisisi ang pamilya Duterte na nasaktan sa lahat ng ginawa ng sino man. Wala po akong sinasabi kung sino man yung kasi hindi ko rin naman nagbabasa lang ako ng tarot. Pero maniwala po kahit sa hindi, destiny or universe ang magsasabi na muling babangon ang Duterte na may kasamang prinsipyo at pagmamahal ng taong bayan. So, magkakaroon po ng suportang pangkalahatan ang buong mamamayan para sa mga tao na nanakit sa pamilya ng Duterte. Ayan po. This is a curse. Ito ay isang sumpa. Ito ay sumpa na makararanas ang lahat ng mga tao na nanakit sa pamilya ng Duterte sa puso. Ibig sabihin sa puso, marahil ito yung pagkakulong ng tatay nila. Siyempre, nagdamdam. At ang pusong duguan ay mamahalin ng sambayanan at isang sumpa. Parang naging sumpa ito o naging curse. Kasi na ang lahat ng sumaling o nanakit sa damdamin, ito po'y totoo, paniwalaan niyo po ako kasi nangingilabot nga ako ngayon. Buhay po ang tarot ko at sinasabi po niya ang totoo. Lahat po ng nanakit, naging dahilan kung ba't nakulong ang tatay digong ng bayan at kung ano man ang kalalabasan, sana po huwag nyo nang ituloy. I-stop nyo na po yung impeachment. I-stop nyo na po ang kahit ano. Kasi po, ito po isang sumpang babalik. At ang pagbabalik nito yung masakit. Bakit masakit? May mga nakatusok po. Ayun, may mga nakatusok na espada. Ang ibig sabihin po nito, ang kapalit ay ang dignidad. Ang kapalit ay ang pagkawala ng tiwala ng mga tao. At ang kapalit ay ang pagkatalo. So, kung ayaw nyo maranasan yung sumpang iyon, ay, ito po yun, di ako nagsisinungaling po, ayan, kahit po kayo, kahit hindi marunong magbasa, malalaman niya, ay ihinto na ang dapat ihinto. Na pagbatikos, pagdidiin, kasi lumalabas po kasi dito, mayroong ang pamilya Duterte o ang pamilya ni Tatay Digong ay may something, may spiritual na nag-guide sa kanila mula sa universe. Ayan po. Siguro maybe ito ay plantasyon ng pagkatao ng isang digong. Or may ginawa siya na talagang kahit sabihin pa natin na
Ganun yun eh. Kapag may ginawa ka na para sa kabutihan ng buong ng mga tao, para kahit ito'y masakit, pero maganda ang intention mo, may savior. Parang ganun. Yun na po. At sa isang baste, marami po ang hindi, medyo, ito masakit man pakinggan, Sir Baste, kung naririnig niyo po ito, marami ang nabibigla kung kaya nyo. Ito'y isang hamon sa pagkatao nyo. Ayan po. Kaya po nakataas ang inyong kamay, kaya po meron kayong espada, pero nakabaliktad kayo. Ipapaliwanag ko po. At kung bakit po, kung mapapansin ninyo, ang inyong upuan ay mataas kaysa sa lupa. Ang ibig sabihin po nito, ito ay hamon sa iyong pagkatao. So, ibig sabihin po nito, kung mainitin ang ulo, kung biglain, kailangan lalo ng maging mahinahon, pag-aralang mabuti. Ito ay hamon sa iyo. Kasi ang ibig sabihin na nakataas sa lupa, ang tingin sa inyo ng mga tao ay isang anak na parang hindi kayang sumunod. Nagpapakatotoo lang ho ako binabasa ko ho yung sabi ng tarot. Isang anak na hindi kayang sumunod sa kung anong inumpisahan ng ama. At isang anak na may pagkamatigas ang ulo o suwail. Yan po ang tingin ng tao. Kaya po ganun. Pero yun po ang tingin ng iba. Pero nakita ko po rito na hindi. Kayo po ay magpapatunay ng isang anak na kung ano ang puno, kaya ring maging matamis na bunga. Tandaan niyo po yan. Kaya sa mga tao pong nagluklok kay Sir Baste, mukhang tama po kayo. Magiging mabuti siyang leader. Ma'am, a little bit of politics lang, ma'am, na question. What is your reaction to the statement of individuals, particularly those detractors, ma'am, no, involving all of your families sa impeachment complaint hurled against you? Well, I think it's unfair dahil hindi naman sila vice president and hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy, being ordinary individuals and private citizens. VP Inday, what is your opinion doon sa mga really brave na congressman natin, katulad kay Congressman Leviste at Congressman Miao Barzaga, na they are very vocal and unapologetically blunt and direct sa kanilang mga statements, ma'am, about the current government? Well, pareho tayong lahat ng nararamdaman tulad ng mga nararamdaman nila, at we applaud their courage to speak up kahit na alam nila na babalikan sila ng administrasyon kung hindi man in cases posibleng mga threats or mga iba pang pananakot. VP, a lot of Filipinos are saying that there's a lot of mind conditioning right now being put on different social media platforms to confuse the Filipinos about your hard work as a government official, ma'am. What is your message to those who are trying to paint you black in the Filipinos' point of view? Okay, unang-una kasi sa politika, ganyan talaga yan, no? Lalo pati sa run-up to the 2028 presidential elections na alam naman natin na lahat na, sabi ko nga, presumptive candidate na ako. And ang politika ay madumi talaga yan. Sabi nga ni PRD noon, paulit-ulit yan sa Davao City. Sabi niya, ang style ng karamihan o maraming mga politiko ay you paint your enemy black so that you appear white. So that pag mukha siyang madumi, mukha kang malinis kahit hindi naman totoo ikaw na malinis, no? So yan yun, una, madumi talaga ang politika. Pangalawa, kailangan maging matuto mag-discern ang mga Pilipino sa mga nakikita nila sa social media, particularly because pwedeng ma-manipulate ang information na lumalabas sa social media. Tulad ng mga troll farms na naririnig ninyo, totoo yun, yung mga troll farms, no, na meron talagang negosyo na gano'n. At meron din talagang negosyo na nagpapalabas ng information, whether true or not, pero yun yung business
ng kumpanya ang magpalabas ng mga information. Ganun nga yung objective niyan, parang magpapalabas sila na, say for example, this is a popular sentiment or this is an unpopular sentiment. Unfortunately, sa social media, kahit libre siya para sa lahat, meron ding mga nagnenegosyo dyan na minamanipulate yung information na lumalabas. Ma'am, alam ba ni PRRD ang mga... Hindi ko sinabi, huwag ninyong banggitin sa kanya. Hindi ko binanggit sa kanya ang impeachment at hindi ko binanggit sa kanya ang mga nangyari sa House of Representatives. So hindi niya alam na merong pangalawang posibleng impeachment na mangyayari. Kasi sa tingin ko, hindi na niya kailangan malaman ang mga ganyan na klase na bad news. Kasi wala din naman yung value sa kanya. Nandoon naman siya sa loob. Ang mangyayari lang doon ay mag-iisip siya. Tapos mag-overthink siya. Siya lang mag-isa. Hindi siya karapat-dapat para sa isang 81-year-old. Dapat ang alam lang niya ay yung mga happy na mga bagay. Lalo pati nag-iisip tayo na baka nga dyan siya bawian ng buhay sa loob, no? Dyan siya mamamatay sa loob ng detention. So dapat yung maalala niya at naiisip niya ay yung mga masasayang bagay, hindi yung mga kalokohan, korupsyon at abuso ng mga congressman at iba pang politiko kasama na ang administrasyon.